Magandang araw, ang aming pananaliksik ay pinamagatang verbal abuse at akademikong pagganap, isang pag-aaral sa ugnayan at mga interbensyon. Ang edukasyon ay isang mahalagang pundasyon ng tagumpay, ngunit sa kabila ng layuning ito, marami pa ring estudyante ang nakakaranas ng verbal abuse sa loob mismo ng paaralan. Ang verbal abuse ay maaaring nasa anyo ng panlalait, pang-iinsulto o mapanirang salita. Minsan ito ay nanggagaling sa kapwa mag-aaral, guro o ibang pang miyembro ng paaralan. Ayon sa World Health Organization, 13% ng mental health issues sa kabataan ay may kaugnayan sa karahasan sa paaralan. Ayon din sa ibang pag-aaral, may direktang epekto ang verbal abuse sa pagbaba ng marka at pagganap ng mga estudyante. Ang pangunahing suliranin ng tinatalakay sa pag-aaral na ito ay paano nakakaapekto ang verbal abuse sa akademikong pagganap ng mga mag-aaral sa Mindoro State University. Ang suliraning ito ay mahalaga sapagkat ang verbal abuse, bagamat hindi nakikita sa balat o katawan ng biktima, ay maaaring magdulot ng matinding pinsala sa emosyonal at psikolohikal na kalagayan ng isang estudyante. Kadalasan ito ay lumalampas sa simpleng biro o pang-aasar. Ito ay mga mapanakit na salita o pangungatya na paulit-ulit nararanasan ng isang mag-aaral mula sa guro, kaklase o ibang tao sa paaralan. Ang epekto nito ay maaaring mag-ugat sa iba't ibang anyo: kawalan ng kumpiyansa sa sarili, takot sa pakikisalamuha o pagsagot sa klase, pag-absent sa mga klase at pagbagsak sa mga pagsusulit o proyekto. Kaya't mahalagang siyasatin ang ugnayan ng verbal abuse sa performance ng mga mag-aaral sa kanilang akademikong gawain. Layunin ng aming pananaliksik na tukuyin ang epekto ng verbal abuse sa akademikong pagganap ng mga estudyante sa Mindoro State University. Nais naming malaman kung paano ang paulit-ulit na paggamit ng mga panakit, nakabababang loob o nakapipinsalang mga salita ay maaaring magdulot ng pagbaba ng grado, pagkawala ng gana sa pag-aaral o kawalan ng tiwala sa sarili ng isang mag-aaral. Hindi lamang namin hangad na ilahad ang epekto ng verbal abuse, nais din namin makabuo ng konkretong mungkahi para sa mga makataong interbensyon. Ito ay mga hakbang o programang pwedeng ipatupad ng paaralan, guro o mismong mga estudyante upang maiwasan ang verbal abuse, suportahan ng mga biktima at lumikha ng ligtas at positibong kapaligiran sa pagkatuto. Ang aming pag-aaral ay ginabayan ng mahalagang teorya upang mas maunawaan ang epekto ng verbal abuse sa mga estudyante. Social-emotional learning. Ipinakita ng teoryang ito kung paano ang emosyonal na katalinuhan at pakikitungo sa kapwa ay may direktang epekto sa tagumpay sa pag-aaral. Kapag nasasaktan ng damdamin ng isang estudyante, naapektuhan din ang kanyang abilidad na matuto. Attachment theory. Ayon dito, ang malusog na ugnayan sa mga guro at kaklase ay nakakatulong sa pag-unlad ng isang mag-aaral. Ngunit kapag may pang-abuso, nasisira ang ugnayang ito at nagdudulot ng kawalang tiwala at stress. Trauma-informed care. Tumutukoy ito sa pangangalaga sa mga taong may karanasang traumatiko. Sa konteksto ng paaralan, dapat maging sensitibo ang mga guro sa mga maaaring pinagdadaanan ng estudyante dulot ng verbal abuse upang matulungan silang makabangon. Dumako naman po tayo sa aming bahagi na aming pananaliksik na tumatalakay sa metodolohiya. Ang bahagi pong ito ay naglalaman ng mga hakbang at proseso na aming sinunod upang maisagawa ng maayos at sistematiko ang aming pag-aaral. Ang mga kalahok sa pananaliksik ay 30 piling mag-aaral mula sa Mindoro State University, Calapan Campus. At gamit ang random sampling, pumili kami ng 6 na mag-aaral mula sa bawat isa sa 5 departamento ng campus. Ang paggamit ng random sampling ay nagsiguro na pantay-pantay ang pagkakataon ng bawat estudyanteng mapili at naging mas representatibo ang aming datos para sa populasyon ng universidad. Ang aming pag-aaral ay gumamit ng kwantitatibong paraan, particular ang descriptive correlational design. At layunin ng disenyo na ito na mailarawan ang antas ng verbal abuse na nararanasan ng mga mag-aaral at masuri kung ito ay may kaugnayan sa kanilang akademikong pagganap. Ang descriptive na bahagi ay tumutukoy sa pagsasalarawan ng dalas at anyo ng verbal abuse, samantalang ang correlational na bahagi ay tumutukoy sa pagsusuri kung may makabuluhang relasyon ito sa kanilang marka o academic performance. Hindi po namin minanipula ang anumang variable, bagkus sinusukat lamang ang ugnayan sa pagitan ng mga ito.
Gumamit po kami ng survey questionnaire na ginawa ng mga mananaliksik at sinuri ng eksperto sa larangan ng edukasyon at psikolohiya upang matiyak ang bisa at pagiging angkop nito. Ang talatanungan ay hinati sa 4 na bahagi. Una, antas ng karanasan sa verbal abuse. Sinusuri ang dalas at uri ng pang-aabuso. Pangalawa, ang epekto sa akademikong pagganap. Kung paano naapektuhan ang marka, takdang aralin at partisipasyon sa klase. Pangatlo, ang epekto sa emosyonal na kalagayan, tulad ng self-esteem, pagkabalisa at depression. At ang pang-4 na bahagi ay ang mga posibleng intervention. Ito yung mga mungkahing solusyon para sa mga biktima ng verbal abuse. Bago ang aktwal na pananaliksik, kami ay humingi muna ng pahintulot mula sa aming instruktor pagkatapos personal naming ipinamahagi ang mga questionnaire sa mga napiling kalahok sa pamamagitan ng face-to-face distribution. At ipinaliwanag namin sa bawat kalahok ang layunin ng pananaliksik. Tiniyak namin ang voluntaryong paglahok nila at sinigurado ang kumpidensyalidad ng kanilang mga kasagutan. At binigyan din po namin sila ng 15 minuto hanggang 20 minuto lamang sa pagsasagot ng aming questionnaire. Ang mga nakalap na datos ay inilahad sa pamamagitan ng mga talahanayan. Bawat bahagi ng survey ay may kahiwalay na tabular presentation at interpretasyon upang malinaw na maihayag ang ugnayan ng verbal abuse at akademikong pagganap. Batay sa resulta ng pananaliksik na tuklasan na ang mga mag-aaral sa Mindoro State University, Calapan Campus ay may karanasan na may kinalaman sa verbal abuse. Bagamat nasa antas na hindi tiyak ang pangkalahatang karanasan na may mean na 3.24, pinakakaraniwan sa mga uri ng verbal abuse ang pagbibigay ng masasakit na pangalan na may mean na 0.447, palalait mula sa kaklase na may mean na 3.67, at ang pakiramdam na hinahamak sila na may mean na 3.57 na kadalasang nagmumula sa kapwa mag-aaral. Samantala, mababa ang insidensya ng verbal abuse na nagmumula sa guro na may mean na 2.67. Sa kabila nito, lumalabas ang emosyonal na epekto ng verbal abuse sa mga estudyante. Sa aspekto ng akademikong pagganap, ang mean ay 2.24 na nagpapahiwatig na hindi ganap na nakakaapekto ang marka, ngunit may mga indikasyon ng emosyonal na epekto tulad ng kaba sa recitation na may mean na 4.4 at kakulangan sa konsentrasyon na may mean na 1.33. Sa self-esteem, anxiety at depression, napatunayang may negatibong epekto ang verbal abuse na may kabuoang mean na 3.72. Naitala ang mataas na antas ang pagkawala ng motibasyon na may mean na 4.7, na matinding kaba tuwing papasok na may mean na 4.5. Sa huli, lubos na sinasang-ayunan ng mga respondente ang mga mungkahing interbensyon tulad ng counseling, seminar at mga patakaran laban sa verbal abuse na may kabuoang mean na 4.99 na nagpapakita ng malawak na suporta sa hakbang na ito. Rito naman ang konklusyon ng aming pananaliksik. Batay sa mga natuklasan, malinaw na ang verbal abuse ay may seryosong epekto sa emosyonal na kalusugan ng mga estudyante at hindi maaaring baliwalain. Bagamat hindi tuwirang bumababa ang kanilang grado, lumilitaw na ang apekto nito ay higit na higit sa pagkabalisa, pagkababa ng self-esteem at kawalan ng motibasyon sa pag-aaral. May mga mag-aaral na umiiwas sa partisipasyon sa klase, nahihirapang mag-focus at nakakaramdam ng takot o kaba tuwing nasa loob ng paaralan. Dahil dito, napatunayan na mahalagang magpatupad ng konkretong interbensyon upang maprotektahan ang kapakanan ng mga estudyante. Ang mga mungkahing hakbang tulad ng counseling, seminar, at sa respeto at komunikasyon at pagkatibay ng patakaran laban sa verbal abuse ay mabisang paraan upang matiyak ang isang ligtas, inklusibo at makataong kapaligiran sa paaralan. Ang pananaliksik na ito ay nagsilbing mahalagang batayan para sa mga guro, administrator at iba pang stakeholders sa edukasyon upang makabuo ng mga programang sumusuporta sa emosyonal na kalusugan ng mga mag-aaral na mahalaga para sa kanilang pangmatagalang tagumpay sa edukasyon. Maraming salamat po sa pakikinig.